po sa lesson na ibinahagi ni Brother Sanbar. Isa po itong napakagandang pag-aaral tungkol doon sa sakripisyong ibinigay ng ating Panginoon para po sa ating kaligtasan. Ang akin pong ipaglilingkod na mensahe sa umagang ito ay meron pong pamagat, binigyan ko po ng pamagat na God is a jealous God. Ito po ay related, kagaya po ng kanyang lesson kanina, nabanggit po niya, yung tungkol po sa event nung Biyernes and Sabado. Ito po ay sineselebrate ng Simbahang Katoliko every January. Ito nga po yung fiesta nung itim na Nazaret, the Feast of the Black Nazareth. And this lesson is related to that activity, mga kapatid. Sapagkat sa Biblia po, sa banal na kasulatan, starting in the Old Testament, sa Exodus, mababasa po dyan, Exodus chapter 34, verse 14, sinipi ko lamang po yung part na nagsasabing ang Diyos ay mapanigpughuing Diyos. God is a jealous God. Sabi po sa Exodus chapter 34, verse 14, for the Lord, whose name is jealous, is a jealous God. Meron palang, baka sabihin po ninyo, meron palang pangalan ng Diyos. Hindi po ito po isang paglalarawan na ang isa sa mga karakter ng Diyos siya ay mapanibuguin. God is a jealous God. And also in Exodus chapter 20, verse 5, ang sabi po diyan, for I, the Lord your God, am a jealous God. Also in Deuteronomy chapter 4, verse 24, for the Lord your God is a consuming fire, a jealous God. And also, Deuteronomy chapter 5, verse 9, 6, Deuteronomy chapter 6, verse 15, Joshua 24, 19, Nahum 1, 2. All of these verses mentions that God is a jealous God. Why? Ang tanong po natin why is it repeatedly quoted in the scriptures that God is a jealous God? And what provokes God to jealousy? Bakit paulit-ulit na sinasabi ako ay Diyos na mapanibuguin? Sa Tagalog po, ganun po ang pagkakatranslate, mapanibuguin. Pero sa kolokyal na na usapan, siloso. Pareho lang po yung mga kapatid. Mas malalim nga lang yung mapanibugo. Bakit po? Bakit nagsiselos ang Diyos? Bakit siya naninibugo? What provokes him to jealousy? So, if we look at the context, at pag-aralin po natin yung konteksto, upang maintindihan po ang ibig sabihin, makikita po natin dyan that God becomes jealous and angry when His people worships other gods or idols. Doon pala naaaraos yung jealousy ng Diyos. Kapag ang kanyang tao, ang kanyang bayan na Israel, ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Because God wants His people to worship Him and Him only. Ayaw ng Diyos na merong kahati. Kaya paulit-ulit po yan, mga kapatid. God requires total, undivided, and complete devotion from His people.
Ayaw ng Diyos na may kaagaw. Gusto niya, siya lang yung sinasamba ng kanyang bayang Israel. So kung babasahin na po natin yung kabuuan, Exodus chapter 32 verse 12 to 14, ang sabi po diyan mga kapatid, be careful. Mag-ingat kayo, sabi po diyan. Mag-ingat ka na huwag kang makipagtipan sa mga tumatahan sa lupain na yung pinaroonan. Baka maging isang silo sa gitna mo. This nation of Israel were told to be careful. Kapag ka sila ay papasok doon sa lupain ng Kanaan, mag-ingat sila. Huwag silang makipagtipan. Kundi, ang sabi po diyan sa verse 13, kundi inyong iwawasak ang kanilang mga dambana. Bakit po? Yung kanilang papasuking lupain, hitik po dyan yung pagsamba sa Diyos Diyosa. May mga dambana po dyan. Ang mga taong nakatira dyan, may mga Diyos na sinasamba. Ang instruction po ng Panginoon, wawasakin nila yon. Inyong pagputol-putulin ang kanilang mga haligi at inyong ibubuwal ang kanilang mga asera. Sapagkat hindi ka sasamba sa ibang Diyos, ayun po. Sapagkat ang Panginoon, na ang pangalan ay mapanibuguin, ay mapanibuguin ng Diyos. Kaya sabi diyan, mag-ingat ka. At sa pagpapatuloy po, doon sa verse 16, sabi po niya, pag-ingatan mo, baka yung mga anak mong mga lalaki at ang mga anak mong mga babae, mag-aasawa ng mga taga ibang bansang yan, and they will influence, they will encourage your sons and daughters to worship these gods. Do not make any idol, sabi po doon sa verse 7. Doon po sa Deuteronomy, the second giving of the law, po yung si Moses ay malapit na mamatay at kanyang binibigay muli yung kautusan ng Diyos. It was again repeated. No? Sabi po niya dyan, be careful not to forget the covenant. Meron po silang covenant with God. And part of that covenant is keeping of the law. Yung 10 Commandments and all the other laws. Part of that covenant, God told them, no? You shall have no other gods before me. Huwag kang sasamba sa mga Diyos-Diyosan yan. Ako lamang ang iyong sasambahin. Do not make for yourselves an idol in the form of anything the Lord your God has forbidden. Pinagbawal ng Diyos. Maliwanag po. Sabi po dyan, for the Lord your God is a consuming fire. After you have had children and grandchildren and have lived in the land a long time, if you then become corrupt and make any kind of idol, sabi ni Moses, I call the heavens and the earth as witnesses. Na ano? Halilipuling kayo ng Diyos. Lilipuling kayo ng Diyos. Hahayaan niya kayo ay dadaling bihag. Nangyari po yan. Dinalang bihag po sila. Doon po sa Assyria at saka sa Babylonia. At kakaunti ang natira sa kanila. Bakit?
Suwaid sila eh. Ang ipinagbabawal ng Panginoon, yung pagsamba ng ibang Diyos, liban sa Kanya. Ito na po, yung pagbibigay ng 10 utos. Commandment number 2, you shall not make for yourself an image in the form of anything. In the form of anything. Anything. At huwag mong yuyukuran at sasambahin. Yan po yung second commandment. And it clearly prohibits the making of and worshiping of idols or graven images. But aside trip, ayan po yung listahan, no? Ng 10 Commandments. Oh. Yan po yung, kung inyo pong anoin, yan po yung listahan ng 10 utos. Pero sa ano po kasi meron, actually po, kung I have already talked about this a number of times. Sa pamilya po namin, marami pong Roman Catholic, mga tita-tito, mga pinsan. And, you know, maraming beses na din kami nakapusap-pusap tungkol dyan. Na yung pagsamba or pag-venerate, sabi po kasi ng mga naniniwala sa kapaniwalang Katoliko, hindi naman namin sinasamba. We just venerate or we respect. But the word venerate is closely related or just the same as worship. But that's another lesson matter. Yun po yung ano. At nabanggit ko na din, kwento ko na din, na kapag dati, pag nag-travel po ako sa mga probinsya at nagagawi sa mga simbahan, simbahan Katolik, tinitingnan ko po yung kanilang listahan ng 10 Commandments. Sapagkat sa listahan po nila ay nawawalan yung commandment number 2. At yung number 10, yun po ang pinaghati. So, in numbering of the 10 Commandments, this is just a side trip. I don't know about this Lutheran. Ngayon ko lang nakita ito na ang Lutheran pala ay meron ding hinati din yung 10, yung ika-10 utos. So pinagsama po nila yung no gods before me and no graven images into one commandment. And then yung number 9 ay in-split po sa dalawa. So, I don't know. Maybe kasi nanonood din po ako sa YouTube. Yun po yung isang explanation po nila na iisa lamang yung first and second command. Maybe just to hide, no? Hindi po natin pinagtatawan o kinukutya yung kanilang paniniwala, but we are just pointing out na what the truth of the scripture is telling us. Na kung nyo pong babasahin, maliwanag naman po ang sinasabi ng banal na kasulatan na huwag kang gagawa ng mga bagay na inanyuhan. Anything, sabi nga po na mga lumilipad sa himpapawid, gumagapang sa lupa,
naglalakad sa lupa, lumalangoy sa tubig, maging tao, babae o lalaki, hindi pwede gumawa ka ng imahe o ribulto at iyong sasambay. Maliwanag ang sinasabi po ng ganang kasulatan. So, why? This is the reason. Bakit pinagbabawal ng Diyos? Because no image or idol is adequate to represent Him. Ang sabi po doon sa aklat ng Isaiah, chapter 40, verse 18 to 20, with whom then will you compare? Sa Tagalog po, chapter 40, verse 18 and 20, dito po ang pagkakasabi. Kanino nga ninyo itutulad ang Diyos? O anong wangis ang iwawangis ninyo sa Kanya? Saan natin itutulad ang Panginoon o ang Diyos? Meron na bang nakakita sa Diyos? Sabi nga doon sa aklat ni Juan, God is a spirit. And they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Wala pa nakakakita sa Diyos. Si Moses nga pinagtago doon sa pagitan ng dalawang bato at hindi siya nakatingin. Ang nakita niya lamang yung likuran ng Diyos. Bakit? Ang tao kapag nakita ang Diyos, mamamatay. Kaya sabi po ni Propeta Isaias, kanino ninyo ikukumpara ang Diyos? Also in the book of Isaiah, chapter 46, verse 5 to 7, with whom will you compare me or count me equal? Kanino ninyo ako itutulad at iparis at iwawangis ako upang kami ay magkagaya. Bakit may kagaya ba ang Diyos? Kaya nga po ang katanungan yan ng propeta ng Diyos kay Propeta Isaias. Kanino niyo ako itutulad? Kanino niyo ako ipaparis? Kanino ninyo ako igagaya? Paulit-ulit po yan. Sabi pa nga niya dyan sila'y dumudukot ng maraming ginto sa supot at tumitimbang ng pilak sa timbangan. Sila'y nagsisikupan ng panday ginto at kanyang ginagawang Diyos. Sila'y nagpapatirapa. Oo, sila'y nagsisisamba. Kagaya po ng kaugalian ng mga bansang nakahalubilo ng bansang Israel. Ganun po ang kaugalian. Because man by nature is religious and man by nature, ang gusto niya meron siyang nakikita at sinasamba. Isa po yan sa mga argumento ng aking pinsan na nakausap. Hindi naman talaga namin yung sinasamba. Gusto lang namin na, kasi parang masyadong masyadong blunt kung wala kang nakikita. Dapat daw meron silang nakikita at nahahawakan. Kapag sila daw po ay nananalangin, meron silang tinitingnan. Because that is human nature. Di ba, meron po tayong kasabihan na to see is to be seen. Siguro, sa kanilang o doon sa aking pinsan, for that matter, na reasoning, baka gusto nila na meron silang nakikita upang mapapaniwala or kahit mapanatag ang sarili na meron Diyos. Kasi eto nakikita ko.
Kaya alam po, yung iba, sobra na eh. Mahawakan ko lang kanya yung paanan nung itim na Nazaret. Kasi marami pong mga testimonial po, mga kapatid. Kasamahan ako sa trabaho, tiboto din. Every year, pumupunta yun doon. Kasi naniniwala sila na sila ay pinagaling. Pero, paano makapagpagaling? Makikita po natin mamaya. May mga talata pong sinasabi ang banal na kasulatan na paano ka mapapagaling yan. And po, they lift it to their shoulders, pinapasa nila siya sa balikat, dinadala nila siya, at inilalagay siya sa kanyang dako, at siya'y nakatayo. Yung mga ito, mula sa kanyang dako ay hindi siya makikilos, oo, may dadaing sa kanya, gayon may hindi siya makasasagot o makapagliligtas man sa kanyang kabagabagan, nor cannot save him or help him out of his trouble. These idols cannot move, they cannot answer, and they cannot. Yan po ang sinasabi ng, hindi po ako nagsabi niyan. Ang banal na kasulatan po, through the prophet Isaiah, ang nagsabi po niya. Yung inyong sinasamba, po niya, sa kanilang warning sa bansang Israel. Yung inyong sinasamba, hindi naman yan, hindi makakagalaw, hindi makakasagot, at hindi kailanman makakatulong sa inyong mga problema. Makikita po. Ako'y nanghinayang lamang mga kapatid sa devotion. Yun po nakapanghinayang, yung devotion. If we only have, ito po, kung ano po yung sobra sa kanila, yun po ang kulang siguro sa atin. Opo. Tumawa man tayo, pero totoo. Totoo mga kapatid. Yan ang wala tayo. We may have the truth of the Bible. But the devotion, we don't have. Sayang po. Sayang po yung kanilang devotion. Because the church, their church won't teach them the truth. Idols cannot say. Sabi po doon sa Isaiah chapter 45 verse 20. Ignorant are those who carry about idols of wood. Sila'y walang kaalaman na nangagdadala ng kahoy ng kanilang larawang inanyuan at nagsisidalangin sa Diyos na hindi makapagliligtas. Paano ka maililigtas? Hindi ka nga naririnig. Sarili nga niya, hindi niya kayang pakilusin. Ito po ang masaklap. Sabi po sa aklat ng Jeremiah chapter 10 verse 3 to 5. They became like their idols. Sabi po dyan, sapagkat ang mga kaugilayan ng mga bayan ay starting with verse 3 ay walang kabuluhan sapagkat may putol ng punong kahoy sa gubat na siyang gawa ng mga kamay ng manggagawa sa pamamagitan ng palakol. Kanilang ginagayakan ng pilak at ng ginto, yung kahoy na kanilang
kinukuha po, no, sa gubat, inaanyuan, nilililok nila para maging isang Diyos-Diyosan. Ginagayakan ng pilak ng ginto, kanilang ikinakapit ng mga pako at mga pamukpok upang huwag makilos. Sila'y gaya ng puno ng palma na binilog at hindi nagsasalita, kinakailangang pasanin sapagkat hindi makalakad. Huwag ninyong katakutan ang mga yaon sapagkat hindi makagagawa ng kasamaan ni wala ring magagawang mabuti. Wala pong nagagawang mabuti sa tao. Wala ding magagawang kasamaan. Bakit po? Kahoy lang po yan eh. No? Kaya ito po, verse 8. Kundi sila'y pawang tampalasan at hangal. Turo ng mga Diyos-Diyosan, yaoy kahoy lamang. Those who make them, sabi po sa English, will be like them. And so will all who will trust in them. Ano pong ibig sabihin, mga kapatid? Diba yung mga Diyos-Diyosan na yan? Sabi po dyan, merong bunganga pero hindi nakakapagsalita. Merong mata pero hindi nakakita. Merong mga tenga, hindi nakakarinig. May ilong, hindi nakakaamoy. May mga kamay, hindi nakakahawak. May mga paa, hindi nakakalakad. Ano pong ibig sabihin? Walang silbi. Useless. And the more the people worship those kind of things, nagagaya po sa mga idols na yan. Nagiging useless. Instead na magsumikap ka, umaasa ka. Ano po? Yung mentality mo, nagiging katulad ng iyong sinasamba. And so, will all who will trust in them. Sabi po ng banal na sila. Tuloy po natin. Ito po yung warning sa bansang Israel. Sa Deuteronomy chapter 4 verse 15, I think we have already read this. But I think it needs to be emphasized, mga kapatid. Kasi ang sabi po ni Moses sa bansang Israel, be careful. Prior to the giving of the law, the Ten Commandments, mababasa po natin yan sa chapter 5. Chapter 4, prior to that, ay ibinigay na ni Moses yung warning na sabi po, ingatan nga ninyong mabuti ang inyong sarili. Why? Sapagkat, sabi dyan, you saw no form when the Lord spoke to you at Horeb out of the midst of the fire. Wala kayong nakitang anumang anyo ng araw na magsalita ang Panginoon sa inyo sa Horeb mula sa gitna ng apoy. When God gave the Ten Commandments in Exodus chapter 20, alam po ninyo, takot na takot yung bansang Israel. Sabi nga nila kay Moses ikaw na lang ang humarap sa amin, magsalita. Huwag na ang Diyos. Bakit? Nakita po nila yung bundok ng Horeb na nagliliyab, kumikidlat, kumukulog, at nag-aapoy. At ang naririnig nila ay tinig ng Diyos. Wala silang nakitang anyo. They only heard the voice of God. At ito po ang pinapaalala ni Moses sa kanila. Take heed. Be careful. Mag-ingat kayo. Bakit? Wala kayo. Remember,
Nung binigay yung 10 utos, wala kayong nakita. You saw no form. Pagkatapos ngayon, gagawa kayo ng, in chapter 32, gumawa sila ng golden calf na kanilang sinamba. Sabi po dyan, lest you act corruptly, sabi po sa Tagalog, baka kayo'y magpakasama at kayo'y gumawa sa inyo ng isang larawang inanyuan, nakawangis ng alinmang larawan, nakahawig ng lalaki o babae, nakahawig ng anumang hayop na nasa lupa, nakahawig ng anumang ibong may pagpak na lumilipad sa himpapawid, nakahawig ng anumang bagay na umuusad sa lupa, and so on, mga kapatid. Sabi pa nga sa verse 19, at baka itingin ninyo ang inyong mga mata sa langit, pati yung araw, yung buwan, yung mga bituin ay inyong sambahin. Why? Because the people that they've associated with, or the country that they've associated with, they worship this. Mga Egyptian, sinasamba yung araw. They worship the Nile River. Ay paglingkod ng Brother Sampar, yung 10 plagues is a direct response by God to the false gods of Egypt. Marami po silang sinasamba. Ayaw ng Diyos. Baka sabihin po ninyo, oy, Brad, baka sa Old Testament lang yan. How about sa panahon natin ngayon, sa New Testament? Meron bang pagbabawal? O kasi, kagaya din nabanggit kanina, wala na tayoan niya. May mga nagsasabi, wala na tayoan niya sa Old Testament. We are already in the New Testament law of Christ. Kaya hindi na applicable sa atin yung Old Testament na yan. At that's another lesson. Ano po ang sinasabi ng New Testament tungkol this? No? Sabi po sa Romans chapter 1 verse 22 to 23. Pinababawal din po, mga kapatid. Hindi po nagbabago ang palatuntunan, ang alituntunin ng Diyos. Kung ang Diyos ay siloso ng panahon ng Old Testament, maging sa panahon po natin ngayon, mapanagpuguin pa rin ang Diyos. Siloso pa din. In Romans chapter 1, sabi po, ni Apostol Pablo, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan man, kundi bagkos, ni walang kabuluhan sa kanilang pagmamatwid at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. At sabi po doon sa verse 23, pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira at ng ibon at ng hayop na may 4 na paa at ng mga nagsisigapang. Remember doon sa mga binasa natin? Anything. Tao, hayop, bagay, even celestial objects, sun, moon, stars, anything. Huwag na ipalit sa kaluwalhatian ng Diyos. Ano pa? In Acts chapter 17, kausap ko ni Apostol Pablo dito, yung mga taga-Athena, in Areopagus or yung Mars Hill. Alam po ni sa ano na yon, sa lugar na yon, Athens or Greece. They have many gods and goddesses. Meron silang God of lightning, thunder, God of the moon, God of hunting, God of war, God of goddess of beauty, God of wisdom.
kung ano-ano pa. Ang dami nilang Diyos. Eh, ito pinakilala ni Apostol Pablo. And the Apostle Paul said, in verse 29, sabi ni Apostol Pablo, yamang tayo nga lahi ng Diyos ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at talinuhan ng tao. At ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos, datapwat ngayon pinag-utos niya sa mga tao na mga sisi silang lahat sa lahat ng tao. Gaano pa man yung kaganda, yung pagkakaukit. At kung if you come across, mga kapatid, sa mga work na yan, mga sculpture, mamamangha ka. Napakaganda. Sayang, hindi ko naiano pa dito. Dapat nagtano ako ng picture. Last year, late November, I had the privilege to go to Rome. Doon po sa St. Peter's Basilica. Kung baga sa ano, yan po yung Mecca ng Catholic faith. Kung ang sa Muslim, doon po sa Saudi Arabia, yung kanilang Mecca, na kapag once in your lifetime, dapat makapunta ka doon. Sa mga Catholic po, doon po sa Vatican, sa St. Peter's Basilica. And I had the chance to nang makapasok po doon. Napakaganda ng doon. Napakaganda. Pagkakaukit, yung pagkaka-overlay ng mga ginto at ng mga... Ang ganda. Napaka-galing yung mga... And if ang faith mo is not strong enough or very shallow, maiengganyo ka eh. Maiengganyo ka. Tapos meron pang background music na napaka-solemn. Na para bang dinuduyan ka sa... Totoo mga kapatid. Ilang ano tawag dito, ilang church ang napasukan namin doon kasi yung mga kasama ko, they are not. Yeah. Gusto ko din makita kung ano yun. And namangha ako. Napakaganda ng mga sculptures. So, I can understand that how yung pinanggagalingan nila sa kanilang yung devotion nila. And yun nga, but you know, these things appeal to the senses. Appealing sa ating mga senses. But how about the obedience to the law of God? Yung nasusulat. Oo, na-appease mo nga yung iyong feelings. Pero paano naman ang feelings ng Diyos? Kung ang sabi niya, bawal yan. Tapos ikaw, sige ka pa din. No? Kaya sabi nga ni Apostle Paul sa kanyang sa 1 Corinthians, flee from idolatry. And idolatry is from the word idolatria, idolon, idols, latreia is the worship of images. So, also the Apostle John, pinaalalahanan niya yung kanyang sinulatan, keep yourselves from idols. E paano naman tayo? Baka sabihin niyo, Brad, teka, hindi naman para sa atin yan eh. Why? We don't have. May nakita ba kayong ributo dito? Are we guilty of that?
Do we worship graven images? Meron ba tayo sa mga bahay natin ng mga altar-altar dyan? Sa mga santo-santo? Wala. Para sa atin ba ito, mga kapatid? Tingnan po natin yung ating mga sarili. Sapagkat meron pong sinasabi, si Apostol Pablo, sa aklat ng Colossus, Colossians chapter 3, verse 5. Sabi po ni Apostle Paul, patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nasa ibabaw ng lupa. Ano-ano po yun? Pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman na na iyay nagsamba sa mga Diyos-Diyos. Greed, idolatry. Kala po natin, bigtas na tayo. Wala man tayong sinasambang Diyos-Diyosan, mga inanyo ang bagay, mga rebulto. Pero kapatid, kung ang kasakiman ay nasa iyo, yan po, sabi ng Diyos, ay pagsamba sa Diyos-Diyos. The Apostle Paul, through the knowledge given by God, ang sabi po niya, greed is idolatry. Kasakiman. No? Greed makes us the center of our attention. Marami pong, ano po yan tawag po nito, yung broad po yan, yung kasakiman. Bakit? Ang kasakiman po, hindi lamang sa pera. No? We want more money, time, energy for ourselves. Hindi lamang sa pera. O pwede kang maging sakim sa oras. Yun nga lang hindi mo pagdalo sa, eto po mga kapatid, may pasok ko na naman. Baka sabihin po ninyo, para na akong sirang plaka paulit-ulit. But I don't mind. As long as we are reminded always the importance ng ating pagkakatibig. Yun nga lang hindi mo pagdalo sa pagkakatipon. Kasakiman yan. Bakit po? Araw ito ng Panginoon, oras niya ito. Tapos kukunin mo. There are how many days in a week? 7. Isa nga lang dyan ang inilaan natin sa Panginoon na tayo ay magtitipon-tipon para siya ay ating sambahin, mag-aral tayo ng kanyang mga banal na salita, ganapin natin yung pag-alala sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. And yet, yan kukunin mo pa. Ano pong tawag doon? Isn't that greed? There may be instances, mga kapatid, na hindi maiiwasan. May isang linggo na halimbawa, nakatravel ka o nagkasakit ka na hindi ka nakapagdalo. I think that's okay. I think God will understand.
I cannot speak for God, sabi ko nga palagi. Pero sa aking ganang sarili na pagkakaintindi, maintindihan ng Panginoon yung mga circumstances. Pero kung linggo-linggo, sinasadya na yun, mga kapatid. Sadya na yun. At yun ay kasakiman. Meron nang binabanggit dyan. Balik tayo sa Old Testament. Merong binabanggit dyan sa aklat ni Ezekiel. No? Na the people of Israel have set up their idols in their heart. Ezekiel 14. Sabi po dyan, anak ng tao, tinaglay ng mga lalaki ito ang kanilang Diyos-Diyosan sa kanilang puso. At inilagay ang katitisuran ng kanilang kasamaan sa harap ng kanilang mukha. Dapat bagang sanggunian nila. There is such a thing as having idols in our life. Ito pong bansang Israel, siyempre, nandoon na sila sa pagkakabiyag, ano? At wala silang choice. Kasi yun ang kostumbre nung bansang bumihag sa kanila. And they embraced it, mga kapatid. They embraced that practice. Ano pong ibig sabihin? Isinapuso na nila, isinabuhay na nila yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya tanong po sa atin, do we have idols in our heart? Let's have a reality check. Meron ba tayong Diyos-Diyosan sa ating puso? Una po dyan na pumapasok, yung self, yung sarili po natin. How often do we worship in the altar of self? Wala nga tayong dambana, mga altar dyan ng mga merong mga Diyos-Diyosan. Pero, kung pwede tayo magkaroon ng altar ng ating sarili. Kung inuuna natin yung ating sarili, more than our great God, we are worshiping ourselves. Kung ang gusto lang natin, puro sa ating sarili lang, lahat ng desisyon natin para sa ating sarili. Buhay ko naman to eh. Ako magdidesisyon. Oh. Hindi natin minsan nakakalimutan natin, buhay mo nga yan. Pero sino nagbigay sa iyo ng buhay na yan? Ayan po. Nabanggit ko na kanina yung money. In relation po doon sa greed, kasakiman. Sinasamba ba natin ang pera? Or trabaho? No? Our work or profession? If we place more importance on our work and our money and ourselves more than the importance that we place on God, those are our idols. Yun po ang ating Diyos. Wala ka mang pisikal, mga kapatid. Wala ka mang pisikal.
na Diyos-Diyosa na sinasamba dyan sa bahay mo. Kung ang binibigyan mo ng importansya higit sa Diyos ay ang iyong sarili, ang kumita ka ng pera, ang iyong trabaho na hindi mo maiwan, na kahit araw ng linggo, again, siguro kung minsan, kagaya yung sinabi ko kanina, inutusan ka ng kumpanya mo na pumunta ka doon, mag-travel ka sa isang lugar, at wala ka namang talagang pagsasambahan doon. No? Just like when I went to Maldives, wala namang church doon, mga kapatid. Inabutan ako ng linggo, wala naman akong chance na makapag-worship with other believers. Pero kung may chance ka naman, kapatid, bakit mo i-schedule yung trabaho sa araw ng linggo? Yung trabaho mo ay naging idol mo. Ito po, last. Yung pita. Pita ng laman. Lust of the eyes. Sabi po doon sa 1 John chapter 2 verse 15 to 17. Lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life. All these things. Kung yan ay mas binibigyan mo ng importansya, that becomes your idol. Pwede din po, relationships. May mga tao kung doon masyadong mahal yung kanilang asawa. How about parents? Pwede po. Kung parents mo, pinagbabawalan kang maglingkod sa Diyos, pinagbabawalan kang sumamba sa Diyos, tapos sinusunod mo, yun ay yung Diyos-Diyos. Bakit? Mas sinusunod mo yun kaysa sa Diyos. So when we esteem something or anything more than God, we are guilty of committing the sin of idol. Bakit? Remember, sabi ng Diyos, I am a jealous God. Nagsiselos ng Diyos. Gusto niya, siya lamang ang ating sambahin. Siya lamang yung first place sa ating puso. Kaya po, let us put God first above everything. Struggle po ito. But let's make the effort, mga kapatid. Sa lahat po sa atin na nandirito, at ganun din po sa ating mga kapatid na nasa online. Let's make the effort to put God first above everything. Para ang ating Diyos hindi na magselos. Hindi na manibugho ang ating Diyos na dakila at mapanibugho. Yan lamang po mga kapatid at salamat po sa inyong pagkikinig. Ihanda po natin ang ating mga sarili sa ating susunod na gawain. Ito po ang pag-aalala sa kamatayan ng ating